Blessed morning, church. Kamusta po kayo? Yeah, mabuti po ang Diyos. Amen? God is good? All the time? Good. Amen. Napakabuti ng Diyos. No? Isang buong linggo na naman pong pagpapalan niya ang naranasan natin. Handa na po ba kayong makinig ng kanyang salita? Ang tatalakayin po natin today ay tungkol sa the mystery of the divine exchange na naganap sa krus ng Kalbaryo, at iisa-isahin po natin ang mga huling salita ng mismong tagapagligtas natin, ang Panginoong Jesus. Okay? Pinamagatan po natin tong ang 7 huling salita ni Jesus. Think about it. Gusto ko po mag-imagine tayo ngayon. Use your imagination. Ba? Kapag may isang tao nasa huling mga sandali na niya, ano kaya po ang mga nangyayari? Ba? Imagine, di po ba ganyan yan? Nasa deathbed na yung tao, no? Tapos sasabihin niya, Apo, tawagin mo ang mga anak ko. Mga ganun, no? Diba? Sige na, pati yung kagalit ko, tawagin mo na. Pinapapunta na po niya lahat, no? Pinapatawag na niya. Hindi na po nagsasayang ng salita ang isang taong malapit nang mamatay. Kung ano yung sasabihin niya, sigurado, importante yon. Tama po ba? If you only had few moments left, sino kaya ang kakausapin mo? Ano kaya ang sasabihin mo? At syempre, kung ano man yung sasabihin mo, sigurado, yun talaga ang laman ng puso mo. Amen po ba? At ganon ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Isipin po ninyo, imagine ulit, siya po ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Nahihirapan, tortured, tapos nagsalita pa. Di po ba? Tayo, pag in pain, minsan ang iniisip na lang natin sarili natin. Diba? Ba't ko ba ba't magsasabi pa ako? Diba? Sakit-sakit na nito nararamdaman ko eh. Pero, ang Panginoong Yesus, iba po siya. Siya po ay nagbilin pa. Bakit? Bakit? Kasi, mahal niya tayo. And those last words, naniniwala po ako na hindi lang para sa mga taong nandoon nung moment na yun. Ito rin po ay para sa atin na naniniwala sa Kanya. Today, let's relive Jesus' final moments at the cross and take His last words to heart. Alalahanin po nating muli at namnamin kung ano ba ang mga salitang binitawan niya. Let's all pray. Heavenly Father God, thank you so much po sa pagkakataon na binigay niyo sa aming lahat na maparito ngayon. Sa kabila ng kaabalahan ng mundong ito, ay binigyan niyo kami ng pagkakataon na makasumpong ng kapahingahan sa piling ninyo. At sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming pong pag-aaralan ngayon. Kayo lamang po ang maging speaker sa oras na ito. Itago niyo lamang po ang inyong likuran, ang inyong lingkod sa inyong likuran. Be the messenger today. And buksan niyo po ang puso ng bawat isa para po sa mensaheng nais ninyong iparating sa kani-kanila pong mga buhay. Wala pong ibang maitataas at mapapapurihan sa amin pong kalagitnaan, kundi ang tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Okay, last week, ayan, tinalakay po natin yung dalawa sa mga 7 salita. Ano po ba yun? Tinig ng pagpapatawad. Matatagpuan sa Luke 23:34.
Sabi po dito, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Yung isa naman po, tinig ng pagliligtas na matatagpuan sa Luke 23:43. Truly, I tell you, today you will be with me in paradise. Today, we're gonna learn about the exchange of identity and how we came from condemnation to grace. Ang ikatlong salita po ay tinig ng pagmamahal. Sabi po dyan, from John 19:26-27, Women, here is your son. Here is your mother. Basahin po natin. John 19:25-27. Standing near the cross were Jesus' mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother standing there beside the disciple he loved, he said to her, Dear woman, here is your son. And he said to this disciple, Here is your mother. And from then on, this disciple took her into his home. Himay-himayin po natin. Ano po ba ang senaryo? Ganito po. Ayan. At the foot of the cross, there were 4 women. Ilan po? 4. Who had been followers of Jesus, including his mother, Mary. So, nung moment na yon, merong 4 na kababaihan. At nandoon ang nanay ni Jesus na si Mary. Matanda na po si Mary noon. In that moment, Jesus, despite being crucified, noticed, sino po? John, who was known as the disciple he loved. Also, the author of this gospel. So, nung nakita niya po si John at si Mary, ano pong nangyari? Jesus entrusts his mother Mary to the care of the Apostle John. Sabi niya, hinabilin niya kay John ang kanyang nanay o ang kanyang ina. Dito po, makikita natin na kahit na nahihirapan si Jesus, ay niisip pa rin po niya ang kapakanan ng kanyang ina. Bakit? Sabi po dyan, even while suffering on the cross, Jesus made sure to fulfill his duty to care for his widowed mother. Bakit daw po? Kasi po ang nanay niya po pala noong panahon na yun ay balo or widowed na. So maaari po na matagal nang patay si Joseph. At nung mga panahon na yon, si Jesus ang sumusuporta sa kanya. Ang tanong, di po ba kayo nagtataka? Bakit si John? Why John and not Mary's biological sons? Di ba may mga kapatid naman si Jesus kay Mary? Bakit po kaya kay John hinabilin? Ayan. Sabi po sa John 7 verse 5, For even Jesus' own brothers did not believe him. Hindi po pala believe kay Jesus ang kanyang mga kapatid, no? So, kaya hinabilin niya kay John. Sino po ba si John? The disciple whom Jesus loved, no? Naalala niya na ito, intimate ang relationship namin ni John. Kaya si John ang mapagkakatiwalaan ko higit sa mga kapatid ko. Di po ba? Ngayon, ang tanong, tatanggapin kaya ni John? What is John's response? Ano kaya pong nangyari? Basahin natin po ulit. John 19:25-27. And he said to his disciple, Here is your mother. And from then on, ano pong ginawa?
this disciple took her into his home. Yan. According to Nicephorus' ecclesiastical history, Mary lived with John at Jerusalem 11 years and then died. Others, however, say she went with him to Ephesus. 11 years. Nagawa pong kupkupin ni John ang hindi niya nanay sa loob ng ilang taon? 11 years. Hindi po ba napakalaking responsibilidad niyan? Ba? Kung sa natural na estado ng tao, gagawin po kaya niya yan? O kayo nang bahala sa nanay ko, look, bakit? Yung aso nga, hirap na hirap ako. Bakit ano ko? Di ba, ang mga matatanda, may maintenance pa yan. Di ba? Inaakay-akay. Ganon. Tapos, hindi mo pa nanay, kukup-kupin mo. Paano? Nagawa ni John itong bagay na to. So, nagawa po ni John na kupkupin si Mary, hindi dahil magaling siya, kundi dahil secured po siya sa pagmamahal ni Jesus sa kanya. Alam po ni John kung gaano siya kamahal ng Diyos at hindi siya pababayaan nito. Kaya nga ang tawag niya sa sarili niya, di po ba? John the Beloved. Yan. Kaya po napakaganda po ng pangalan ng church natin, Beloved Grace Church. Bakit? Pinapaalala po sa atin na tayo ay beloved. Mahal na mahal tayo ni Jesus at di niya tayo pababayaan. Ano pong ibig sabihin nitong last word na to? Jesus established a new relationship between His beloved mother and His beloved disciple. What does it symbolize? This act symbolizes the creation of a new family, one based not on physical lineage o kadugo, but on spiritual relationship in Christ. May bago na tayong pamilya. If you believe in Jesus, may bago ka ng pamilya. Pero, narinig yun na ba yung kasabihan na blood is thicker than water? Kahit ano pa yan. Blood is thicker than water pa rin, di ba? Kahit ano daw mangyari, kakampihan pa rin daw ng kadugo. O kadugo pa rin ang pipiliin. Totoo po kaya yun? Alam niyo po ba na may kulang dyan sa quote na yan? Kulang po yan. Alam po, full quote ay ito. The blood of the covenant is thicker than the water of the womb. Ito po ang tunay at buong quote. Ano po ibig sabihin yan? Minsan, mas magsistick pa sa'yo yung mga taong kasama mo o pinili mo. Di po ba? Ditong mga panahon po kasi na to, nung nagawa itong quote na to, uso yung gera. Di po ba? At sa battlefield, nagsished ng blood. Minsan, mas nagiging close pa yung mga sundalo na lumalaban together. Di po ba? Kesa sa magkakamag-anak. Di po ba? Kung sino yung kasama mo sa laban ng buhay, madalas, yun pa ang nagiging close mo. Diba? It will become thicker than the water of the womb. Kung saan nag-share kayo ng kapatid mo. But, as believers, we are now in the new covenant. Sino po yung blood of the covenant na yan? Sino yung nag-shed? Jesus. And lahat po tayo na tumanggap kay Jesus ay isa ng pamilya. Amen. So, Jesus' death brings believers into a new spiritual family.
Family marked by the divine exchange. The exchange of alienation for adoption. So sabihin mo nga sa katabi mo, hi, family. So, ayan, yung kapamilya po natin yan lahat, no? Ephesians 1:5. He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Ibig sabihin, tayo pong lahat ay inampo na, kasama na tayo sa pamilya ng Diyos. Di po ba kayo sarap isipin na tayo'y mga anak ng Diyos? Kung anak ka ng Diyos, sinong makagigiba sa'yo? Kung anak ka ng Diyos, ano pang di mo kayang gawin? Di po ba? Magagawa po natin lahat dahil nasa atin ang biyaya ng Panginoon. Amen? Lahat ng pagsubok, mapagtatagumpayan po natin dahil anak tayo ng Diyos. Hindi po natin kailangan ng mga backer. Hindi mo natin kailangan nun na ikampanya sila, magpakatuta tayo sa kanila. Dahil ang backer natin ay ang may likha ng kalawakan. Amen. So, ang pinaka malupit na koneksyon natin dito ay ang ating Panginoong Diyos. Hindi ang kung sino mang Poncio Pilato. Hindi mo ba? So, Christ's sacrifice means that believers are now adopted into God's family. So, we belong to a new family. Tingnan niyo po ulit yung katabi niyo. Yan. Kapatid niyo po yan. Pwede niyo po bang tapikin sa likod? Tapikin na. Tap the back. Sabihin mo, I got you. So, yung kabila naman, sabihin, I got you too. Diba? Pag sabi, I got you, diba? Parang, Pikachu. Pag ginagawa yung I got you, kahit anong mangyari, nandyan tayo para sa kanila. Di po ba? Ito pa mas malupit. Kung kapamilya mo, as in kadugo mo, tapos kasama mo pa sa pananampalataya. Mas masaya, di po ba? Amen? Di ba ang sarap isipin na hindi mo lang siya kadugo dito sa lupa, kundi kapamilya mo pa siya hanggang sa langit. Nag-level up na ang relationship ninyo. Di po ba? Dati pang dito lang temporary. Pag natsugi na, mag-donate na lang ng biskwit. Donate na lang daw. O, tapos, okay lang, papatawarin ka naman kahit hindi mo siya hinatid sa altar. So, gano'n, pag natsugi na, finish na. Di po ba? Pero, kapag yang kapamilya po natin dito sa lupa, kadugo natin, ay tinanggap ang ating Panginoong Hesus bilang kanyang tagapagligtas, ang relationship ninyo, hindi lang between anak at tatay, hindi lang basta magkapatid kayo dito sa lupa, eternal. Sinong nagsabing walang forever? Meron pala. Di ba ba? So ito po yung nagiging comfort natin. Kung meron man po tayong mga kamag-anak na tumanggap sa ating Panginoong Hesus at sumakabilang buhay na, naniniwala po tayo na someday we will meet again. Na this is not goodbye. They are just sleeping. Di po ba? Magkikita-kita po tayo ulit. Magkakaroon tayo ng grand reunion sa langit. Di po ba kayo excited doon? Excited. Kaya po, I believe na ang Diyos ay kumikilos sa atin pong mga pamilya. Hindi po niya hayaan na mag-isa ka lang na tumanggap sa Diyos. Kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, aabutin din niya maging ang iyong mga kapamilya. Do you believe? I believe. Dati po, nag-share na ako, no?
Dati po, nung kami pa lang ay nagsisimulang Christian, kami pa lang ng nanay ko ang Christian. Naiiyak lang tuloy. Ay, napakabuti ng Diyos dahil tapat siya sa kanyang pangako. Pinagpe-pray lang namin nun. Ito na naman tayo, naka-live tweet. Pinagpe-pray lang namin nun yung kapatid ko at yung tatay ko. Dati na, Lord, sana makatanggap din sila sa inyo. Kasi alam namin yung joy of salvation. Di po ba? Ang sarap-sarap ng may relationship kay Lord. Diba? Ang nakakalungkot lang minsan, hindi naiintindihan ng kapamilya mo mismo. Tama po ba? Madalas, ang unang magko-condemn sa'yo, family member mo. Church ka ng church. Ano pa ginagawa mo dyan? Di ka dito sa bahay, mantili ka dyan. Diba? As ka nang alis. Diba? Hindi po maiintindihan kapag hindi Kristiyano. Pero, napakabuti ng Diyos. During my lifetime, nakita kong tumanggap ang kapatid ko at ang tatay ko. At lahat po kami ay Kristiyano na ngayon. Di po ba? Napakasarap ng buong pamilya ay naglilingkod at sumasamba sa Diyos. Amen. Yun. Di po ba? Ang sarap isipin that we are God's family. And pag tinitingnan ko kayo, natutuwa po akong isipin na kayo ang kapamilya ko. At magkikita tayo for eternity. Amen? So yun po ang unang last word. Punta po tayo sa pang-apat. Tinig ng pagkawalay. Matatagpuan po natin yan sa Matthew 27:46. Sabi po, my God, why have you forsaken me? Let's look at the verse, Matthew 27:45-46. From the 6th hour until the 9th hour, darkness came over the land. About the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice. Sumigaw po siya, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? This is a cry of abandonment. Tinalikuran po si Jesus ng Diyos Ama. This expresses the depth of Christ's suffering as He experiences separation from the Father for the first time in eternity. First time na tumalikod ang Diyos Ama sa kanyang bugtong na anak. This moment is crucial in the mystery of the divine exchange because it signifies that Jesus was bearing the full weight of humanity's sin. Ang salvation po natin ay libre, but it is not cheap. May nagbayad po para sa atin. Sa lahat ng kasalanang nagawa natin, si Jesus ang nagdala ng lahat ng kaparusahan na para doon. Di po ba? Sabi sa Isaiah 53 verse 6, we all, like sheep, have gone astray. Nawala po tayo. Each of us has turned to his own way. Bilib sa sarili. Di po ba? And the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Lahat po ng ating kasalanan ay kinuha niya. 2 Corinthians 5:21. God made Him. Sino po yung Him dyan? Jesus. Who had no sin. Tingnan niyo po, wala siyang kasalanan. To be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God.
Let's take a moment na namnamin po itong verse na to. Ang inosente na si Jesus ay naging guilty. Kapalit natin. In the natural state, Jesus is innocent. Totoo po, tama po ba? Wala siyang bahid dungis. Puro, walang kasalanan. Sino po ang guilty? Tayo. Marumi, makasalanan. Pero at the cross, ito po ang nangyari sa cross. The divine exchange at the cross. Jesus become guilty. At yung tao, tayo, ang naging inosente. Naalala niyo po yung tupa? Di po ba? Yung malinis na tupa, lumipat sa, yung kalinisan niya lumipat doon sa tao na makasalanan. At yung kasalanan ng tao, nalipat doon sa tupa. Jesus is our perfect lamb. At yung sacrifice po niya ay once and for all. At dahil makasalanan si Jesus, habang nandun siya sa krus ng Kalbaryo, hindi po siya matingnan ng Diyos Ama sa langit. Sabi po sa Habakkuk 1:13a, "You are of purer eyes than to behold evil. You cannot look on wickedness o sin." Kaya po, tumalikod ang Diyos Ama. Hindi niya matingnan si Jesus na punong-puno ng kasalanan. Doon po sa divine exchange, pwede nating palitan yung man bilang ay. Kasi ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Hesus ay personal sa atin. Doon sa krus ng Kalbaryo, si Jesus po ang naging guilty at tayo ang naging inosente. We are now the righteousness of God in Christ. Sabihin po natin, I became innocent because Jesus was condemned guilty. Jesus endured our rejection that we might have His acceptance with the Father. Sumigaw po siya ng, my God, why have you forsaken me? Para tayo po makasigaw ng, my God, why have you so loved me? Amen. Amen. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. We are so loved by God. Bakit? Dahil magaling tayo? Hindi. Walang ibang pangalang maitataas, kundi ang Panginoong Hesus. Dahil lang po yan sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, kaya tayo minamahal ng Diyos. Ngayon, hindi po nakatalikod ang Diyos sa atin. Tinitingnan niya tayo palagi. Siya po ang tunay na may palaging pumipili sa atin. Tayo po ang apple of the eye ng Diyos. Lahat ng gagawin natin cute para sa Kanya. Alam niyo po yun? Meron pong analogy. Kapag tinitingnan daw po tayo ng God the Father, para siyang tumitingin sa anak niya na maliit, na toddler. Alam niyo po yung mga bata? Di po ba kahit anong gawin ng bata, cute? Diba? Cute mo. Kahit na nagbabasag na kung ano-ano, naglilikot. Alam niyo po yun, ang cute-cute pa rin. Tama po ba? Ganun daw tayo tingnan ng God the Father. Na para bang, minsan, kinokondem lang natin yung sarili natin. Ano ba yan? Nagkamali na naman ako. Ano ba, nakakahiya naman sa Diyos, di na ako magsisimba. Hindi na ako mag-pray, nakakahiya. Parang, Lord, ano tingin mo sa akin ngayon? Ganon. Pero, we have the confidence na sabihin na, accepted ako ng Diyos. Dahil, hindi na siya tumitingin sa performance natin. Tinitingnan niya tayo as Jesus is. Diba ba? As Jesus is, so are
we in this world. So let me remind you of this wonderful verse, Ephesians 1:6. To the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. Wow! Di ba po? Napakaganda po ng verse na yan. We are now accepted because Jesus is with us. We are in Jesus. Pag tinitingnan ka ng Diyos, ang nakikita niya, hindi na si Rems. Hindi na ikaw. Ang nakikita na niya, si Jesus. Yeah. Tingnan mo nga yung katabi mo ulit. Yeah. Kamukha ba ni Jesus yan? Yan. Sabi mo, Amen! Amen. Kamukha na tayong lahat ni Jesus. Sa spirit natin, perfect na po tayo. Amen? Meron tayo tinatawag na Jesus Glow. Yeah. Daig pa nito ang mga skincare na pinapahid ninyo. Kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesus, mayroon kang glow. Jesus Glow. Kaya pala, no, ang daming Kristiyano na magaganda at pogi. Yes. Di ba? Hindi mo mapaliwanag. Bakit ganon? Di ba? Pag nakita mo siya, parang, may something. Di ba? Ang tawag po doon, Jesus Glow. Yung glory ng ating Panginoong Jesus nasa sa atin. Glowing tayo dahil sa Kanya. So, malapit na po ako magtapos. Andiyan pa po ba kayo? I'll end with this parable. Familiar po ba kayo sa the prodigal son? Ayan. The prodigal son. O sa Filipino, ang alibughang anak. Lalim. Alibughang anak. Ito po, binuod ko po para sa ating lahat. Matatagpuan po ito sa Lucas 15:11-32. So po, ang kwento na ito, o ang parabola na ito, ay tungkol sa isang ama. Kanino tungkol? Ama. Kanino tungkol? Ama. Bakit prodigal son? Tungkol pala sa ama to. Dapat the loving father. Di ba? Pero yan, tungkol po ito sa isang ama na may dalawang anak. Ilan po anak? Ilan po? Dalawa. Ayan. Ang nakababatang anak, bunso, ay humingi ng kanyang mana. Diyos ko po. Hindi ba patay? Ang tatay, hinihina niya yung mana niya. Gimme naman eh. Di ba? So, umalis ng bahay yung bunso at nilustay ang kanyang kayamanan. Ayan na nga. Ayan na. Saan? Ginamit niya sa kung saan-saan, sa bisyo. Basta, winaldas niya lang yung pera niya. Diba? Sunod. Nang dumating ang isang matinding tagutom, ayan na nga. Hindi niya inaasahan na may recession. No? Bumagsak ang ekonomiya, nagtagutom. Siya ay naghirap. Ano na to? At napilitang magtrabaho sa pagpapakain ng mga baboy. Grabe, ganun kalala yung pagkabagsak niya, no? Mula sa party-party, Tapos nagpapakain na lang ng baboy. Isa po itong mababang uri ng trabaho para sa isang Hudyo. Sa kanyang paghihirap at gutom, siyempre taggutom nga po no? Minsan daw kinakain na nga niya yung pagkain ng baboy. Mas masarap pa rin pagkain ng baboy kaysa sa kinakain niya. Diba? So, natauhan ang nakababatang anak. Parang meron siyang, alam mo yun, na-realize niya at nagdesisyon siyang bumalik sa kanyang ama upang humingi ng tawad. Umaasa siyang tatanggapin siya bilang isang alipin. Hindi na nga po bilang anak Parang nisip niya, nakakahiya sa tatay ko. Yung mana ko, ginastos ko na. Diba? Tapos, babalik pa ako doon. Parang nakakahiya naman. Pero sige, wala na akong choice Diba? Kaysa naman kumain ako ng pagkain ng baboy, sige, kakapalan ko na lang yung mukha ko. Parang ganun no? Yung eksena. Sige, kahit di na lang niya ako anak, kahit alipin na lang niya ako.
Mas mabuti pa nga yung kalagayan ng mga alipin ng tatay ko kaysa sa kalagayan ko. Sige, mag-a-apply na lang ako. Dala-dala yung resume. Sige. Tay, nag-ano na lang. Bilang alipin nyo na lang po. So, nag-practice na siya. Nang sasabihin niya, Tay, sorry. Ayan, nag-practice na. Tapos sa kabilang sorry Tay, pasensya ka na. Ayan, winaldas ko yung pera mo. Ayan. Pero, ito ang sumunod na pangyayari. Naglakbay na siya, di ba? Pinuntahan niya, pabalik na siya sa tatay niya. Ngunit, ang kanyang ama na naghihintay, grabe, naghihintay at nagbabantay, ay nakita siya mula sa malayo at naawa. Grabe tong tatay na to. Tumakbo siya patungo sa kanyang anak. Niyakap ito at hinagkan. Grabe ang pagmamahal ng tatay na ito, di po ba? Ang normal na tatay, anong magiging reaksyon pag nakita yung ganong anak? Sige ba? Sige nga. Sige nga kung may ganong kayong anak, anong magiging reaksyon nyo? Ha? Telenovela, no? Anong ginagawa mo dito? Huh? Bakit bumalik ka pa? Di ba? Ganon ang normal na tatay. Pero, ibahin niyo tong tatay na to. Sa kabila ng pagkukulang ng anak niya. Actually, binastos nga siya ng anak niya dito, di ba? Hindi pa ako patay, Kinuha mo na yung mana mo. Okay ka lang. Di ba? Binastos siya. Tapos buti sana kung ininvest yung pera. Hindi. Nilustay lang. Di ba? Tapos, may mukha kang babalik doon. Pero ang tatay na ito, sa kabila ng lahat ng pagkukulang ng kanyang anak, hinihintay niya pa rin na bumalik sa bahay nila. Isipin niyo, paano nakita ng tatay yung anak sa malayo? Ibig sabihin, nag-aabang siya araw-araw. Nag-aabang siya kung babalik na yung anak niya. Araw-araw niyang hinihintay. At anong ginawa ng tatay? Hinintay niya ba na lumapit sa kanya yung anak niya? Hindi. Ano po sabi dyan? Tumakbo. Tumakbo ang ama. Tumakbo siya sa kanyang anak. Sinalubong niya, tumakbo. Sobrang excited pa. Niyakap ito at hinagkan. Now, I miss you so much. Di ba? Hindi pinatapos ng ama ang anak sa kanyang inihandang salita ng pagsisisi. Di ba po ba may script siyang hinanda? Tay, sorry, ganyan. Sabi ng tatay, shh! Ganyan sa labi, shh! Ganyan. Stop in the name of love. sabi, sa halip, huwag ka na magsalita. Okay. Sabi dito, sa halip, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin ang pinakamagandang kasuotan. Isang singsing at sandalyas para sa kanyang anak. Wow! Ganun ka ganda ang pag-welcome. Sumunod, naghanda rin siya ng isang masaganang piging upang ipagdiwang ang kanyang pagbabalik na sinasabi, sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan. Ganito po ang pagmamahal ng ating Ama sa langit. Minsan pa, basahin po natin, sapagkat patay. The prodigal son, yan. Ano bang sabi dyan? Ang buod po ng kwento ay, he expected rejection, but was embraced and restored. Grace changed his status from beggar to beloved. Tayo po yun. Tayo po yung prodigal son. Dati po tayong pulubi, beggar, makasalanan. Binastos natin ang Ama.
Wala tayong pagkaalam sa Diyos. Pero, nung bumalik tayo sa Kanya, hindi niya po tayo kinondem. Bagkus hinabol niya tayo, tumakbo siya. Sinalubong tayo ng Ama sa Langit at niyakap. Sinabing, anak, mahal na mahal kita. Ano man ang nagawa mo, pinatawad na. You are already accepted. Receive my love. So, if you are hearing God's word today, at sinasabi niya sa iyong, anak, mahal kita, ito po ang mga dapat nating response. Beloved walk, number 1. Accept God's grace and see yourself the way Scripture says. Ano po bang sabi ng Scripture? We are now God's beloved. We are now forgiven. You are now under grace. There is now no condemnation. Kaya po, kung meron man kayong guilt na nararamdaman ngayon, patawarin niyo na po ang sarili niyo. Dahil pinatawad na po kayo ng lubusan ng ating Diyos sa langit. Number 2, begin seeing others through the lens of grace. Ang pinatawad ng malaki ay nagmamahal ng malaki. Tayo po ba ay pinatawad ng malaki? Lahat po tayo ay pinatawad ng malaki. Kaya daw po, kakayanin na din nating magpatawad sa kapwa natin. Sino ba naman po tayo para magmatigas? Kung ang Diyos ay nagawang patawarin po tayo, tayo rin po ay makakapagpataw ng kapatawaran sa kapwa natin. Let's be gracious to other people. I know, marami po tayong mga kasamahan na hindi natin ka-vibes. Di po ba? Sa eskwelahan, pag nag-groupings yung mga bata, laging nagre-request yung sa, Ma'am, pwede bang, huwag ko na lang yung kagrupo. Gano'n, pabigat lang yan eh. Dumbbell. Ma'am, pwede mo magpapalit ng group. Gano'n. Ganito ang ugali ng henerasyon ngayon. Kapag may ayaw sila, sinusukuan na nila o iniiwan nila. Ngayon, ang napapansin ko, pag nagpasa yan ng project, ba't wala yung pangalan ng kagrupo mo? Di ba groupings na? Sabi ko, ano yung grade ng isa, grade ng lahat. Groupings eh. Ma'am, di ko sinama yan. Bakit? Hindi naman tumulong yan sa amin eh. Ganun na. No? Pero, bilang tayo ay mananampalataya, kaya na po nating maging gracious sa kahit na ganong mga klaseng tao. Minsan kasi may dahilan kung bakit hindi yan nakakatulong. Hindi natin alam, wala palang pamasahe, kaya hindi makasama ng practice. O kaya naman, nagtatrabaho sa bahay nila para may pambaon. Di po ba? We are quick to judge. Hindi natin alam yung underlying reason sa behavior ng mga tao. So since tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay, let's see others through the lens of grace. Diba? We will be gracious to other people too. Na kahit na mukha siyang pabigat sa umpisa, di mo alam, may iba pala siyang talent. Na? May kilala akong ganon. Hindi siya magaling sa ACADS, hindi siya magaling mag-recite, pero pag pinagsayaw mo, ang lupit, di ba? Pag pinag-arte mo, di ba? Madadala niya yung buong grupo. Kasi iba-iba naman po ng talento ang bawat tao. Di po ba? Kaya sabi ko sa mga estudyante ko, kapag may ganyan, alamin mo kung ano ang strength niya. At yun ang gamitin mo. Let's be gracious to other people. Huwag nating tuldukan. Finish na. konting pagkakamali lang, finish na. Di po ba?
Instead na tuldukan natin, bigyan natin ng chance. Ano po yun? Yung hindi tuldok, semicolon. Sabi, may pag-asa pa. Di ba? Kasi hindi pa naman tapos ang buhay eh. Habang tayo ay may buhay, tayo ay may pag-ibig. Pag-asa. Habang may buhay, may pagsuko. Pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pagmamahal. Yan. Pag-asa. So, let's see others through the lens of grace. Okay. I will end with this verse. Romans 8, verse 1. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ang sarap, isa pamuhay po. Sabihin po natin, no condemnation. Tayo po ay may confidence na lumapit sa Diyos dahil si Jesus ay nasa atin na. Amen? Yes. So these words of Jesus ay coming from condemnation to grace because of our exchange of identity. Ngayon, ang tanong, tinanggap mo na ba si Jesus sa iyong buhay? Pinapasok nyo na ba siya sa puso mo? Ngayon, ang pagkakataon na makasama ka din sa pamilya ng Diyos. Kaya kayo man po, ang nakakarinig nitong boses ko na ito, kung kayo po ay kinakausap ng Diyos ngayon at naririnig nyo ang paanyaya niya na maging kapamilya, sabayan niyo po ako sa panalangin na ito. Let's pray. Aming Ama, salamat po at narinig ko ang mensahe ng biyaya. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Na katulad nung alibughang anak, ay wala akong pagkakakilala sa inyo. Ngayong araw na ito, narinig ko kung gaano niyo ako kamahal. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa puso ko. Simula sa araw na to, ako ay sayo at ikaw ay akin. Ako po ngayon ay isama ninyo sa pamilya ninyo. Salamat po dahil alam ko na ako ay may buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang pong mananalangin. Heavenly Father God, salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa bawat isa na nandito ngayon na marinig ang mensahe ng pagliligtas ninyo. Salamat dahil hindi na kami kailanman under the curse, but we are now under grace. Kayo po ang sumalo ng lahat ng dalamhati, ng lahat ng parusa na para dapat sa amin. Inubos nyo sa krus ng Kalbaryo yung sumpa at kaparusahan na dapat sa amin. Kaya naman, ngayon, kaya na naming tanggapin ang pagpapala at biyaya, pabor ninyo sa amin pong mga buhay. Dahil ang Panginoong Jesus ay nasa amin na. We thank you for this day. We praise you and honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Palapakan po natin ang Lord. Sa ating pong beloved thought ay, sabay-sabay po natin basahin. Grace rewrote my story. Christ redefined my identity. Praise God.